Mga 1970s pero doon pa kasi pagdating ko dito, nandito rin. Imbes na makatulong daw sa pasyente, maari daw itong makadagdag sa problema. Dito sa machine namin, kailangan yung pasyente pa ang i-movement. Halimbawa sa pasyente, capital yung galaw niya. Pero hindi pa galaw yung skull, yung spine. Yung pasyente, baka madagdag yung hindi dapat nangyayari yun. Kasi kung unless it's working well, bihira naman yung equipment bought in the 1970s na up to now are working well. But unless if this were maintained well, properly, and it's still functional, pwede pa. Karamihan ng gamit sa loob ng dalawang operating room, luma na. Ang butika naman, nagkukulang na sa gamot. I think it is a problem that is not only being encountered in our province. It is a problem that is endemic in all of the hospitals of the country. Bumaba pa ang budget para sa supply ng gamot. Mula sa 4 na milyong piso noong 2011, higit 3 milyong piso na lamang ito ngayong taong 2012. We are trying to do what we can. For every savings that we manage to scrape from out the budget of the provincial government, we return that to the hospital by way of augmenting our supplies for medicine. Sa kabuuan, halos 17 milyong piso ang operating expenses ng ospital ngayong taon. Bumaba pa mula sa halos 19 na milyong piso noong 2011. If we spend over that amount, we have to sacrifice and forgo other basic social services sa ibang sektor na naman. Ayon sa probinsya, kailangan daw taasan ang pasahod para sa mga empleyado ng ospital dahil sa Salary Standardization Program ni Pangulong Noynoy Aquino. Bumaba rin ang Internal Revenue Allotment o IRA ng buong probinsya. Pero nagbibigay naman daw ng dagdag na 3 hanggang 5 milyong piso para sa ospital mula sa Development Fund ng probinsya. We allot for the hospital so that we can repair the rooms, we can construct more wards, and improve the facilities from out of the developmental fund that we have. Nang suriin namin ang breakdown ng budget ng probinsya para sa taong ito, wala kaming nakitang proyekto para sa provincial hospital. Pero may 3 milyong pisong nakalaan para sa pagsasagawa ng 3 picnic shed at comfort room ng Salugdoong Beach Resort, pag-aari ng probinsya. Base sa report ng Commission on Audit noong 2009, naglaan ng halos 5 milyong piso ang probinsya para sa karagdagang pasilidad ng Salugdoong Beach Resort. May higit 5 milyong piso pang karagdagang proyekto noong 2010. If you channel your money to Salagdo, there it is. It has become an attraction. Did you channel that money to the hospital, then it will be. But the hospital will still be inefficient because we do not have surgeons. Kumikita naman daw ang probinsya dito. Nalampasan pa namin yung projection, 4.5 million yung earnings namin in a year out of the Salagdoong Beach operations. Wala naman daw silbi kung papalitan o dadagdagan ang mga gamit sa ospital dahil wala namang doktor na tatanggap ng trabaho rito. The government is only paying 16,000 pesos to a doctor.
who of the surgeons would ever come and accept that kind of a pay? Tinaasan na nga raw nila ang alok na sahod para makaengganyo ng mga doktor. There is a drain of the professional services that we need badly because they'd rather be employed abroad than serve in the local hospitals. Junel, yan ilan ang pilakan daw. Sa kasalukuyan, may isang doktor na nakalaan sa bawat 20,000 katao sa buong probinsya. May kabuuang 14 na doktor sa Siquijor. Ang Lassie Medicare Community Hospital ay ang ekstensyon ng Provincial Hospital. Pero primary care o paunang lunas lamang ang serbisyong ibinibigay nito sa mga pasyente. Nagkataon na walang kuryente ng araw na pinuntahan namin ito. Hindi rin nakargahan ng baterya ang kanilang generator. So we have this standing lamps, emergency lamps, but hindi masyadong magamit because wala naman yung mga yun. The provincial government operates 2 patrol boats that will convey at any time of day or night any patient that would need medical intervention. Gamit ang Priority Development Assistance Fund o PDAC nitong 2011, naglaan ng 2 milyong piso si Congressman Fua para sa mga pasyenteng dadalhin sa ibang ospital. Ang mga rural health units sa bawat munisipyo kung saan unang tumatakbo ang mga residente, salat din sa gamot at gamit. Mayroong mga kailangan gawin na hindi naman magawa kasi medyo kulang yung budget. Sa mga medisina, halos hindi kami makakalahati para maibigay lahat sa mga pasyente. Nga kami yun, mo yung sa kahintang maligyung o walaan. Ayon sa alkalde ng Lassie na si Orpheus Fua, sinisikap nilang matugunan ang kailangan ng Lassie gamit ang 39.84 million pesos na internal revenue allotment. It's wrong to say that we are not looking after our people in terms of medicines. We are not only just focusing on health, but I am also focusing on education. I have to balance, and then we are trying our best to give. Pero may nakalaan siyang pondo para sa libreng kabaong ng mga nasasakupan. Sa kasalukuyan ay hinihintay ng probinsya ang karagdagang 35 million pesos na gamit at pondo para sa ospital mula sa national government. Ang bawat probinsya magkaroon ng level 3. Yun ang minimum na level 3 hospital kung saan meron dong mga yung basic specialties for the common ailments. Hindi mareresolba ang problema sa serbisyong medikal ng Siquijor kung hindi ito ang prioridad ng mga namumuno. Ang pondong ibinubuhos para sa turismo at pambayad sa ospital ng ibang bayan, maaari na sanang ilaan sa karagdagang pasilidad, gamot at doktor sa loob mismo ng probinsya.